Bumili pala ako nito guys. Kasi yung pusod ni Mayumi umaakyat. So meron nakapag-advise sa akin na ito daw yung gamitin, infant umbilical hernia belt. So ito yung itsura niya. Meron siyang velcro dito and meron siyang bilog na parang tutulak sa pusod pabalik. So kailangan daw ito suotin ng 1 buwan at least. Nagsaglit muna ako dito sa bahay guys. So hindi talaga pwede magpa-bermuda pag walang tao. Yun ang natutunan ko guys about dyan sa landscaping. Lalo na pag marami pa yung mga tumutubo na damo. Kasi tingnan nyo, yung bermuda natin guys parang naging taniman ng damo. mas green, mas berde pa yung damo kaysa sa bermuda ko. Tsaka yung ibang bermuda namatay na siya. So kailangan na natin dyan ng plan B. Ang hirap eh. Iniisip ko kasi, mali yung calculation ko kasi iniisip ko, pag nilipat ko na yung mga bata na hindi pa talaga completely ready, either madidisturbo yung tulog nila or maalikabok. Baka mamaya masakit pa sa ulo yun kasi mga maliliit pa yung lungs nila, baka mamaya magkasakit pa na ako, mas magastos sa hospital. So, papunta ako ng trabaho ngayon, dinaanan ko muna itong bahay namin para madiligan ko yung damo. Damo na yung dinidiligan ko dito. Para madiligan natin yung bermuda. Kawawa naman yung mga tanim ko. Kasi yung init kasi guys, dito talaga siya bangga. Ayan o. Bangga dito sa umaga yung init. So kapag hindi nadiligan, mamamatay agad yung mga halaman dahil sobrang init. Okay lang. Konti na lang talaga. Konting-konti na lang talaga guys. So, minsan iniisip ko, pwede naman may isang araw ako magstay sa bahay ngayon. Kaso, ang hirap kasi kapag yung mga benta-benta mo, hindi mo pwedeng dalhin sa bahay. Kasi una, syempre may mga bata. Tapos, syempre pagka gold or alahas, mga maliliit, magagaan yun. Madali lang siyang mawala, madaling matapon. So, delikado. Kailangan ko talagang puntahan yung mga gold kapag nagbibenta tayo. Mas safe sila kapag nasa maayos sila na opisina. Gusto ko pa naman tong yellow na bulaklak. Tapos parang mamamatay na siya sa init. Huwag naman kayong mamatay mga besh. Kayo na nga lang yung buhay na buhay sa buhay ko. Namatay na nga yung pag-ibig ko. Pati ba naman kayo? Yahoo! Daan na lang natin yung sa joke. Wait lang. Naipit. Ha? Ha? Okay. Alright guys. Bilis mag-alikabok kapag walang tao yung bahay, no? Kaya nga yung bahay ko sa Uganda, kailangan talaga siyang ipa-Airbnb. Tsaka nagbabayad talaga ako ng management doon. Tsaka yung nagmamanage ng bahay. Kasi pag walang magtira, talagang sayang. Maano siya guys? Sayang yung mga gamit. Tsaka yung bahay, hindi siya ma-maintain. So, mas better siya i-offer for Airbnb para at least merong mga tao sa loob na may-maintain. Pero ayusin lang din natin na dapat yung mga gumagamit ng bahay is marunong din mag-alaga ng property. Tulad nito, 1 week na since natapos yung renovation dito sa bahay.
tawag nito, hindi pa rin namin natirahan kasi nga meron pa kaming very essential items na hindi pa namin nadadagdag. Kung ako lang, kung single lang ako tsaka si auntie, okay lang. Pero may mga bata kasi kaya importante na kompleto siya. Oy, speaking of, ayan, dumating na ang ating built-in cabinet. Okay, so nagtanong kayo last time bakit walang cabinet yung bahay. Hindi siya nakasali sa budget. Kaya wala tayong cabinet. Pero ngayon meron na. Ayan na yung built-in natin na cabinet. And sliding door yung pinili ko para hindi siya nakaka-take ng space. Ayan. So meron tayo dito for clothes. Meron akong spaces for basket, for shoes, for underwear, and other items. So not bad. Mas naging maliit lang yung kwarto. Pero wala tayong choice kasi ganun talaga yung sukat ng kwarto, guys. Ayan. Oh, okay. So, sobrang liit pala talaga ng bedroom. Kasi ano na tayo wall to wall na. I think nasusta ko siya kasi pag dito. Alright. Anyway, last time ay nagtanong sa inyo, magkano ba yung nagastos ko sa tawag nito, interior design ng bahay. Kaya ngayon sasagutin natin yan. So as you can see guys, yung bahay ko talaga sobrang bare siya. Okay, walang gamit, walang lights. And yes, nakapintura na siya ng maayos. So kung hindi ka magpapa-interior design, you could just buy the furnitures and furnish the house yourself. Pero kung gusto mo magkaroon ng mga details yung bahay mo at hindi mo na kailangang isipin yun, or make sure mo na lahat ng mga details sa bahay ay on point at sukat na sukat, then you might wanna opt for a interior designer. So yun nga yung naging decision ko. On top of that, I chose to have an interior designer kasi I was so pregnant, you guys. Buntis na buntis ako at sa lahat ng mga ginagawa ko para sa paghahanap buhay, pag-aalaga ng mga bata and everything, wala na akong oras para magmano-mano na mag-furnish nitong bahay. So I found it more practical na kumuha ng expert. So ngayon, since this house was built, a lot of things has changed. Nakita nyo naman, nagkaroon tayo ng part ng ating wall ay napinturahan ng bago, ang ating cortina, mga lightings natin. It includes our decorations at saka yung mga other furnitures natin like bed and also our bedstand. Bedstand ba ang tawag natin dyan? Yung may pa-table tayo sa tabi ng bed. Lamp. So, let's start here in the master's bedroom. Ano yung nagbago dito? Pero I was always sharing with you guys the before photos and videos of this house. Pero i-mention natin sa video na to kung ano ba yung nadagdag. Okay? So, let's start here in the master's bedroom. Dito sa master's bedroom, as you can see, mayroon tayo ditong closet. And then, nagdagdag sila ng cortina. Alright? That's them. Nagpintura sila ng part of the wall nitong bedroom, master's bedroom. They added the wall decorations, my master's bed, the pillow, the bed sheet, the duvet, etong ating pa-table / drawer, tsaka etong lamp sa loob ng kwarto na to. Right? So, yan yung mga changes. Plus, let's not forget our light. Ang napaka-ganda nating ilaw. Ayan. Now, let's go to my own bathroom. Here, ganito na talaga yung setup nito before, right? But they added the accent on the toilet para naman hindi masyadong boring. So, sa toilet na to, ito yung dinagdag nila. This patunganan here. Patunganan. Ang hirap talaga maghanap ng words, guys. Huwag na tayong magpa-ipokrita. Patunganan lang yan Okay, nagdagdag sila ng patunganan. Then, meron tayong konting decoration. Meron tayo ditong empty bottles for our conditioner and shampoo. Then, nagdagdag sila ng picture frame. Kind of basic, but it really changes the whole mood of the toilet. Diba? Masyado siyang inviting. Lagyan ko yan dyan ng magazine or any book na pwedeng basahin. So, ngayon, I believe they also added the mirror in the toilet. So, let's go to the other toilet, the shared toilet. Ito naman yung dinagdag nila dito. Just exactly the same detail dun sa master's toilet. Pati yung salamin. Alright? Para alam niyo talaga kung ano yung mga kasali dun sa presyo.
So, mamaya ako i-mention sa inyo yung total price na binayaran ko for this interior design package. Next, let's come here sa bedroom ng mga bata. Now, I opted for a neutral color kasi mas madali siyang hanapin. And my kids are also growing. They could have some details here and there. Pero yung mga main detail, I prefer na it will be neutral. At saka, kid-friendly. So, we opted for a striped black and white na bed sheet, tsaka gray na bed. Other than that, they also painted a part of the wall nitong dark gray kasi nga, di ba mga bata, ayaw natin na marumihan agad yung wall. So, at least dito na side, it's safe for them. Nagdagdag din sila dito ng wall decor, which is a canvas. Then, instead of curtain, dahil ito ay kids room, they added a Korean blinds. And the last for this room, ayan, yung kanilang ilaw na tatlong kulay din. Ayun. Now, let's go to the next space, which is my mom's bedroom. So, nagtanong kayo last time kung saan natutulog si auntie, bakit wala po siyang room. Etong room ng mga bata, meron siyang pull-out bed. So, auntie and the kids can share this room, or auntie can have another space of her own kapag na-figure out ko na yung kwarto natin sa likod kasi merong extra doon. Pero in this home kasi guys, in this home kasi, ako, ang mga bata, ang mga anak ko, then si auntie, ang isa pa nating helper na naka-assign naman para kay Mayumi, and then si mama, at saka yung bunso naming kapatid na lalaki. So I have to really plan na everyone can have their own space and can get comfortable, lalong-lalo na sa pagtulog. Ayun. Importante kasi yung tulog, no? So dito na tayo sa kwarto ni mama. Sa kwarto naman ni mama, eto naman yung dinagdag nila. They added here a beige wallpaper. Ayan, dinagdag nila itong wallpaper na yan. Kasi this room was very bare and very white. So ngayon, yan yung detail na dinagdag plus a bit of a canvas for the wall. Then cortina na din. Siyempre kasali na yung mga curtain rod. And etong whole mattress, ang ating bed, at saka pull out na siya, and also the bed cover, ang ating duvet, pillows are also from the interior designer. Yan pa din pala. Huwag natin kalimutan yung ilaw kasi walang ilaw yung mga kwarto when we ask them to decorate this home for us. Then, let's go to the living room. So, sa living room naman, nakikita nyo, eto ang medyo mas maraming details kasi mas malaki tong kwarto na to. So, this room was just plain white. So, from here, guys, kung nasaan ako ngayon, yan yung dinagdag naman nila. The TV is mine. Ayan. Pero etong accent ng wall ay ginawa ng interior designer team natin. Then, they also painted my door white. Ako na po ang napagawa ng grills natin sa door kasi ayaw natin makapasok yung mga sapat and insekto na namumuhay sa paligid-ligid. Ayan. Then, they also, the interior designing team, added the curtain rod, the curtain, pati yung sheer white na cortina sila din. Also, on this side, sila din po yung naglagay nitong ating accent dito. Then, for the main furnitures in the living room, we have here the 3-set na sofa, or 3-set living room package plus an accent chair. So, eto siya, accent chair na lang yan, guys. Okay? Ayan. Ito yung ating accent chair. Yan yung sofa. That's from the interior designing team. Then, another one. And, of course, it comes with a coffee table and a rug. Plus, this small decor, small details na nandito sa table. Of course, they also added these 2 throw pillows and a standing lamp to make the room much warmer and much more inviting. Diba? Sana. O, ganun pala guys magsabi ng mga details. Okay. Then, another thing here is they also painted this part of the house. This is white before. At ngayon, pininturahan nila ng, I believe this is sage green. Kasi masyado na siyang light for moss green. They added etong patunganan ulit para sa aking mga family photos na pinaprint ko at pinaframe ko talaga. It's a family of, it's a photo of me and my siblings kasama si mama, and also a photo of my kids together with Auntie Christine. So dito natin ilalagay yon kasi they matter to remind me kung kanino ako bumabangon. Para kanino ako bumabangon. Ayun. At syempre meron din tayo ditong canvas ulit.
So, this one was a request from me kasi masyadong plain yung wall. So, nag-request ako na pwedeng lagyan ng accent. So, nilagyan ng ating interior designing team ng ganito siya. Hindi ko alam anong tawag mo dyan. Then, lastly is ang ating, i-on naman natin yung light. Ayan, i-on natin yung light dito para ma-appreciate ninyo. Ayan. Okay. So, lastly is ang ating dining area, guys. As you can see, ulit, ito ay sobrang bare lang na room. But now, you can see that it has the essential stuff in it. Of course, I know kung ano yung mga included dun sa package na pinili natin. So, dito, instead ng curtain, ang nilagay is ang ating Korean blinds. Then, meron tayong napakagandang dining light. So, it's quite very simple but I love it. Ayoko yung masyadong pabungga. Okay na yan sa akin. And, bumawi naman tayo sa lamesa. Kasi ang ganda ng upuan. Kita ninyo, guys. Ang ganda ng details ng upuan. Looks very comfortable. And of course, the dining set is included. The table with a glass top is included. And the centerpiece is also included. So, sa ating dining set, kasama dyan yung 6 sets ng ating goldwares. At saka yung ating plato at mangkok. Siyempre, kailangan may baso at meron din tayong wine glass. Maganda kasi yung setup na ganun, no? And then, siyempre, meron tayo ditong yung placemat to complete the look of the dining area. And wag natin kalimutan yung sinama nila sa decoration ng wall, which is itong ating light. Disco vibe. Disco vibe. Party vibe. Dito sa kitchen, wala silang dinagdag na paint o hindi nila pinalitan ng paint. But for me, it is okay. Ayan. So, basically, ito lang yung binago nila. Mismong loob lang talaga ng bahay. Hindi kasali yung sa labas na extension room. Wala po yan sa package. Okay? At hindi kasali yung mga appliances natin sa ating interior designing package. So, yung TV, yung fridge, yung mga gamit sa bahay na mga pa-extra katulad nito, lahat po yan ay personal na natin. And other things that we need in the dining area, we have to buy for ourselves. Pero napakita ko na sa inyo lahat ang kanilang dinagdag dito sa aking bahay. Oy, wag natin kalimutan pala itong napakagandang I would say this is a centerpiece for the living room. Yan naman yung ating light. Ayun. So, ang air conditioners, you guys, hindi po yan kasali. Okay? I believe sinabi ko na sa inyo lahat. Blah, blah, blah. Door decoration. Ang light. Okay. So, basically, all in all, lahat po ito nang nakikita ninyo, walang closet ang bedroom ng mga bata at yung bedroom ni mama hindi nakasali sa package. So, tayo yung bibili nun. Pwede naman siya, pero the higher the price na siya. So, sa lahat ng pinakita ko sa inyo, sa lahat ng dinagdag nila, binago nila, I paid a total of 280,000 pesos for the interior design of my 3-bedroom house. Yung sukat ng aking bahay is nasa 100, kasi 150, 130. Yung sukat ng aking bahay is nasa 61 or 62 square meters. Ayun. So, hindi ko po yan kinash agad ng biglaan kasi wala naman tayong ganung kalaking ipon. Ang ginawa ko dyan, guys, nakapag-decide na ako niyan 1 year back nung nagkuha ako nitong bahay. So, I was giving a part of my savings sa interior designing manager nila. I was depositing money on their account slowly hanggang sa natapos ko yung 270 or 280,000 pesos. Ayun. So, ang hirap ko baka sabihin ng ganyan, bigat naman yan mahal. Ang mahal pa lang yan mahal. Ang mahal pa lang yan mahal. Sana all. Ang mahal pa lang yan, madam. Well, we have a different perception kasi, and we have a different view on, we have a different way of looking at it, no? Iba-iba tayo na situation, iba yung case mo, iba yung case ko, and whatever my case is, it led me to the decision na magpa-interior design. At hindi naman ako nagsisi, guys, kasi I believe my house will not look as warm and as inviting as this kapag ka
ako yung gumawa or ako nag-decide sa lahat ng mga details ng bahay. Kasi hindi yan guys, alam niyo naman tayo, masyado tayong, anong tawag mo dyan? Masyado tayong marupok sa mga sale items. So, kung may buy one, get one pa dyan ng mga sofa, kahit na pangit naman yung kulay, bibilhin natin paminsan, no? Dahil lang sa ating pagiging marupok sa presyohan. Ayun. So, like I said, I'm happy and I am very satisfied of the way they did the house. Alam nyo naman, dun pa lang sa table, ang mahal na nung table setting. Sa mga beds pa lang, sobrang mahal na ng ating mga beds kasi meron po yung mga headboard. So, I would say na it was totally worth it. And if you ask me, would I recommend the interior designing idea? I would recommend, but like I said, it depends. Depende yan sa inyo kung ano yung case ninyo. Okay? Depende yan sa inyo kung ano yung skill ninyo. So if you believe that you can do something like this, if you believe that you are good in choosing your furnitures or repainting your home or putting decors or choosing your curtain color, then you don't need to hire the interior designer. Okay? Pero pag alam nyo guys na buki kayo at wala kayong ka-style-style, ay magkuha na lang kayo ng interior designing ninyo guys kasi mahirap. Mahirap pag nabili mo na yung item, hindi mo na masusoli. Pag napinturahan mo na tapos pangit, ang hirap palitan ng pintura. Okay? So yeah, that's it. That's my whole say about what happened to my home. At nasagot ko na yung tanong, haba ng sagot, no? Nasagot ko na yung tanong ng iba sa inyo na magkano nga ba yung binayad ko sa ating interior design team. Ayun. Sa wakas, natanggal na yan sa ating listahan. So, we have to say goodbye na sa ating bahay dahil ako'y dediretso na sa aking trabaho. At before I leave, we have to turn off everything. Make sure natin na naka-off lahat ng mga ilaw. Ayan, naka-on. Ayun. And, of course, bye home. Ay, naka-on pa pala yung aking aircon dito. And, eto na ang ating kusina. Wala pa rin nagbago, except sa, tantararan, kisame. So, may kisame na tayo, guys. Congratulations. Ang kulang na lang natin dito is exhaust, right? Tama ba, parts? Ayan. Kulang na lang, ha? And pintura pa pala. Ayan, sobrang obvious. Kulang tayo ng pintura and then exhaust. Mainit nga talaga siya, pero I believe after exhaust, it will be better. Ayan. So, napadagdag natin, guys. Medyo nagkaroon tayo ng extra income ngayong week kasi narentahan yung aking sasakyan. Hala, parts, nag-crack-crack lagi na diri. Okay lang na? Ay. Okay. Alright. So, dito din sa kwarto, sa spare room natin, na iniisip kong gawing playroom / learning room or bedroom, nalagyan na rin siya ng kisame. Saan tayo kumuha ng salapi? Nag-duty ako guys, alam nyo lang. May extra duty ako kapag gabi, hindi, joke lang. Yung aking van ay nagkaroon ng customer. Narentahan yung aking napakalaking at napakaganda at napakasipag na van. So, yung pera na nakuha ko doon is ginamit ko para ilagyan ng kisame yung extension. So, sobrang saya ko guys kasi namproblema talaga ako saan kukunin dahil ubos na yung aking ipon. Pero, like I said, eto na yung ating fridge. Ayan, shout out naman sa nagmahal sa amin at sa mga anak ko. Maraming salamat sa mga blessing na binigay ninyo, sa mga blessing na dumating after namin nagawa tong bahay. Sobrang sweet. Ayun, you know who you are. Wag na tayo mag-mention ng pangalan kasi hindi naman tayo nagpaalam. Baka mamaya pagalitan tayo. So, maraming salamat. And, ano pa ba? Yeah. Imbitahin ko dito yung mga kapatid ko. Mag-order ako ng pagkain. Imbitahin ko sila dito. And yung requirement nila is magdala sila ng isang house appliance. As regalo. Ang kapal ng mukha. House appliance talaga. Hindi pwedeng ano lang, yung mga mumurahin. So, let's go na guys. Punta na tayo sa work. And, yeah.